Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, fiqh at tinatalakay pa rin natin yung wudu. Nung nakaraan natalakay natin yung nawaqidul wudu, mga nakakasira ng wudu, at mga gawaing pagsamba na obligado rito ang wudu. So ngayon insyaAllah, tatalakay na natin yung mashul khuffain at yung amama, pero sisingit natin yung mga gawain na sunna rito ang wudu. Ma yustahabbu lahu al-wudu. Al-mas'alatu thamina, ma yustahabbu lahu al-wudu. Yustahabbu al-wudu wa yundab fil ahwali at-taliyah. Mustahab daw ang wudu at mandub sa mga sumusunod na mga pagkakataon. So dito, nabanggit yung iba't ibang mga katawagan sa sunnah na gawaing pagsamba. Na sunnah, ibig sabihin, hindi wajib. May gantimpala pag ginawa mo at walang parusa kung hindi mo gagawin. So kasing kahulugan ng sunnah, yung mustahab, at gayon din yung mandub na nabanggit din dito. Siyempre, maaari ring matukoy na kasing kahulugan ng sunnah, yung ratiba, at iba pang mga katulad nito ng mga terminolohiya. So kapag marinig nyo yun, mustahab, mandub, lahat yun ay tumutukoy sa mga gawain na sunnah ayon sa ahkamut taklifiyah. So merong 5 na tinukoy dito na sunnah ang magwudu para sa mga gawain na ito. Sunnah, ibig sabihin kahit gawin mo ay mas maganda, pero kung di mo gagawin ay wala ngang kasalanan, walang parusa, insyaAllah. So una, and the dhikrillahi ta'ala, sa dhikr, pagbanggit sa pangalan ni Allah, wa qiraatul Quran. Pero linawin natin ito mamaya, insyaAllah. Pangalawa, and the kulli salatin, sa bawat sala. Pangatlo, yustahabbal wudu lil junub idha arada an yauda lil jima' aw arada an nom aw al akil aw shurb. Sunna ang magwudu para sa isang junub, at ang junub na tinutukoy dito, yung junub matapos na siya ay makipagtalik sa kanyang asawa. At kung gusto niya makipagtalik uli, ay sunna na magwudu muna. O kaya kung gusto niya nang matulog, kumain o uminom, ay sunna ang magwudu muna. Pangapat, al-wudu qabla al-gusul, ang wudu bago mag-gusul. At ang wudu bago mag-gusul, ito ay nagiging dahilan para ang gusul ay maging guslun kamil, kompleto na gusul ayon sa sunnah. Pero nga, meron nga tinatawag na guslul mujzi, na kapag nagawa mo yun, minimum, sapat na yun bilang gusul. Yung mabasa yung buong katawan at ikaw ay makapagmumog at makapaghugas ng ilong. Yun yung gusul na mujzi. Pero ang guslul kamil, ito ay merong kasamang wudu. At ikalima, and the nom, bago matulog, sunna ang magwudu. So tinutukoy nga dito, ulitin natin, ma yustahabbu lahu lil wudu. Mustahab dito ang wudu, ibig sabihin hindi obligado. Kapag ginawa mo ay may gantimpala, at kapag hindi mo ginawa, nakalimutan mo, sinasadya mong hindi gawin, wala kang kasalanan at walang parusa, insyaAllah. Una, and the dhikrillahi ta'ala wa qiraatul Quran. Sunna magwudu sa pagbabanggit, sa tuwing nang babanggitin mo ang sa pangalan ni Allah, dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, at iba pang katulad nito.
Kahit yung astaghfirullah, sunna ang nasa tahara ka, nasasambitin mo ang mga ito. Katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya binabanggit ang pangalan ni Allah ayon sa sinabi ng mga scholar, liban na lang na siya ay nasa tahara o merong wudu. At ang tinutukoy dito na sunnah sa qiraatul Quran, di ba nung nakaraan, natalakay na natin yung ma yajibu lahu al-wudu. Ano yung mga obligado rito ang wudu? So sinabi doon, obligado ang wudu para sa sino mang hahawak sa mushaf. Yung hahawak sa mushaf, massul mushaf bi basharatihi bila hail. Yung direktang paghawak ng mushaf, yung Arabic na Quran, na direktang hawakan mo ito ng iyong kamay nang wala kang guwantes o walang namamagitan na tela o anuman. Kailangan mag-wudu ka muna. Bakit dito naman sunnah? Sunnah naman. Kanina wajib, tapos ngayon sunnah. Ang wajib na magwudu kapag hahawakan mo ng direkta ang Quran. Ang mushaf, ang Quran na Arabic. Pero, kung babasahin mo ang Quran, magre-recite ka mula sa pangmemorya, o babasahin mo ang Quran sa isang hindi naman mushaf, cellphone, o babasahin mo ang Quran mula sa mushaf na hindi mo naman ito hahawakan, so pwede kang magwudu o hindi, pwede mong gawin yun. Kahit wala kang wudu, pwede mong gawin yung pagbasa ng Quran sa hindi naman mushaf. Okay? Pwede mong gawin ang pagbasa ng Quran sa hindi naman mushaf kahit wala kang wudu. Pero syempre, sunnah nga, mas mainam na gawin mo yun ng meron kang wudu. Pero bibigyang diin natin ang pinagkaiba ng walang wudu dahil sa hadathul asgar mula doon sa walang wudu o walang tahara dahil doon sa hadathul akbar, yung janaba, lalong-lalo na. Sa kalagayan ng janaba, bawal, as in haram, mag-recite, kahit mag-recite lang ng Quran mula sa pangmemorya o magbasa mula sa mushaf, bawal sa isang nasa janaba dahil sa pakikipagtalik. Kasi madali lang sa kanya ang magwudu o madali sa kanya ang maggusol. Madali para sa kanya ang maggusol. Anytime pwede siya maggusol. Whereas yung nasa kalagayan ng nifas o ng haid, so maaari silang mag-recite ng Quran mula sa pangmemorya o mula sa aklat na hindi naman mushaf, pwede. Ang hinihigpitan, ang mas hinihigpitan ay yung junub. Kasi mas madali lang naman sa kanila ang maggusol at babalik sila sa tahara. Kasi yung may haid at yung nifas, maghihintay sila ng panahon para makabalik sa tahara. Naintindihan niyo yung pinagkaiba? Yung junub, anytime pwede siya maligo, babalik siya sa tahara. Yung may haid at yung nifas, haid, buwan ng dalaw, menstruation, yung nifas, pagdurugo matapos ang panganganak, kailangan niyang hintayin matigil yung pagdurugo o dumating yung limit na tinukoy ng mga scholar sa nifas ay 40 days, na beyond nun, hindi na yung nifas, sinasabi nila yun ay may tuturing ng istihada, dahil ang karamihan sa kababaihan yun lang yung limit. At sa haid din, sa buwan ng dalaw, depende sa kung ano ang regular na bilang ng araw ng menstruation ng babae. Na kung lalampas pa doon, ayon sa sinasabi ng mga scholar, maaring hindi na yun haid, hindi na yun menstruation, yun ay istihada. Yun ay pagdurugo na dulot ng dugo na nanggagaling sa ugat at hindi dugo na galing doon sa egg cell na hindi na-fertilize. Yun yung pinanggalingan nga ng menstruation. Anyway, yung babae, alam naman niya yung dugo na lumalabas sa kanya kung ito ba ay haid
o hindi. Kung ito ba ay dugo na natural o ito ba ay dugo ng buwan ng dalaw. So ito yung paglilinaw natin. So, sunnah na bago ka magdikir, magwudu ka, at bago ka magbasa ng Quran, magwudu ka. Kahit anong klaseng Quran. Mushaf man yan o hindi. Pero dito nga sa number 1, para mawala, kumbaga mawawala yung agam-agam, mainam din na palagi kang may wudu. Hindi yun pag-aaksaya ng tubig. So every time na magsi-CR ka, magwudu ka kagad, pwede. Pwedeng gawin yun. At actually, naiulat yan kay Bilal bin Rabah na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na narinig daw niya ang yabag ng paa ni Bilal bin Rabah sa paraiso. Tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong ginagawa niya. Na tuwinang nasisira ang kanyang wudu, siya ay nagwudu agad. Sa pangalawa sa mga gawain na sunna ang wudu dito, enda kulli salah. Al-muwadhabatu sallallahu alaihi wasallam ala dhalika kama fi hadithi Anas radhiyallahu anhu. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing bago magsala siya ay nagwudu at palagi niya itong ginagawa. Ang muwadhaba na tinutukoy dito, yung palagian niyang ginagawa, ibig sabihin pagiging diligent niya, pagiging disiplinado niya na palagi siya nagwudu bago magsala. Nasa hadath man siya o wala, nasa tahara man siya o sa hadath, siya ay nagwudu tuwinang bago magsala. At hindi rin ito maituturing na pag-aaksaya ng tubig. Na sinabi nga kanan Nabiyo sallallahu alaihi wasallam, yatawaddau enda kulli salah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwudu tuwinang bago magsala. Hadith ito na iniulat ni Imam Al-Bukhari. So natalakay na natin ito nung nakaraan, ulitin lang natin, na ang pag-aakala o yung paghihinala ay hindi maaring ipampalit sa katiyakan. Okay? Ang kaida na ito ay applicable sa pagkasira ng iyong tahara. Hindi mo masasabing nasira ang iyong tahara dahil sa pagdududa. Kailangan sigurado ka na nasira nga ang iyong tahara para magwudu ka at makabalik ka sa tahara. Hindi pwedeng nagdududa ka lang. Okay? Hindi mo tiyak kung kanina ba umihi ka o hindi, o kanina ba may lumabas na hangin sa iyo o hindi, o nakatulog ka ba. Kailangan siguraduhin mo. At sinasabi ng mga scholars, bawat pagkakataon na ganito ng kalituhan, hindi ka sigurado, ay panghawakan mo kung ano yung tinatawag na galabatu adhan. Yung pinaka matimbang o mas matimbang sa iyong pag-aakala. At yun yung panghawakan mo dahil hindi maaari nakikilos ka ayon sa pagdududa. Bawa, nagsasala ka mag-isa. Hindi mo alam kung 3 rak'a na ba o 4 ang ginawa mo. Isipin mo, gagawin ko na lang 4 panigurado. Hindi pwede. Isipin mo muna kung ilan ba talaga ang mas matimbang sa nagawa mo at saka ka magdesisyon doon. Hindi pwede yung panigurado lang. Bagaman merong tinatawag yung mga scholar na ihtiyat o panigurado, hindi ito sa konteksto ng pagdududa. Ito ay pinahintulutan yung ihtiyat, panigurado sa konteksto ng pagtitiyak. Ginawa mo yung panigurado bilang pagtitiyak sa iyong pagkilos ayon sa kung ano ang mas matimbang sa iyong pagtataya o iyong pag-compute, kumbaga, sa iyong sala na nagawa halimbawa. So doon sa halimbawa, sa sala, nagdududa ka kung 3 ba o 4 yung naitayo mo at iniisip mo
kung alin ang mas pipiliin mo, maraming paraan. Halimbawa, isipin mo parang napakabilis ng iyong sala. O di, ibig sabihin, mas malamang na nagkulang ka sa iyong sala. E di dagdagan mo ng isa. Tapos, sa pagkasira ng iyong wudu, humanap ka ng mga palatandaan na maaring ang nasira ang iyong wudu at mula roon, ikaw ay kumilos ayon sa kung ano ang mas matimbang, hindi ayon sa kung ano ang iyong pinagdududahan. Tayo ay kumikilos ayon sa kung ano ang nakatitiyak tayo rito at hindi dahil sa pagdududa natin dito. Parang sa mga hatol sa korte, di ba? Hindi ka naman nahatulan sa korte dahil pinagdudahan ka o pinagbintangan ka. Kaya nga tuwing na may hatol sa korte, ang laging sinasabi, guilty beyond reasonable doubt. So ganun din sa mga gawaing pagsamba. So dapat, kung ano yung, nagdududa ka, pero kunin mo kung ano yung mas matimbang sa iyong pag-aakala, insyaAllah. At walang kinalaman ito dito. Si Propeta Muhammad SAW, hindi siya nagwuwudu tuwing ng bago magsala dahil siya ay nagdududa na nasira o maaring nasira yung kanyang wudu o naninigurado siya. Actually, walang kinalaman yun dito. Nilinaw ko lang na magkaiba ito. Na si Propeta Muhammad SAW, nakagawian niya na magwudu kahit hindi sira ang kanyang tahara bago magsala. At actually, ito ay isang sunnah na halos patay na. Kumbaga, napakakaunti ng nagpa-practice nito. So ngayon alam nyo na, so pwede nyo gawin ito inshallah. Kung mayroong sisita sa inyo, edi paliwanag nyo, sunnah rin na magwudu bago magsala kahit hindi sira ang iyong wudu. Sunnah rin ito. Pero yun nga, hindi ito ginagawa dahil nagdududa ka kung may wudu ka ba o wala. Ginagawa ito dahil sa pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So muli, tinukoy ko kasama nito yung tungkol sa pagdududa dahil hindi tayo kumikilos ayon sa kung ano yung pinagdududahan natin. Kumikilos tayo ayon dun sa kung ano ang nakatitiyak tayo rito o mas sigurado tayo, insyaAllah. Sa salaman yan, sa tahara, sa iba pang mga gawaing pagsamba, kukunin natin yung katiyakan o yung mas nakatitiyak tayo, insyaAllah. Yung mas matimbang o yung mas panatag tayo, kumbaga, sa pagpili kung ano yung mas marapat na gawin, insyaAllah. Kasi yung paano yung halimbawa kung kikilos ka ayon sa pagdududa? Anong mangyayari? Kapag kumikilos ka ayon sa pagdududa, yun ay magbubukas ng napakaraming mga pinto ng hindi lang kalituhan. Sinasabi pa nga ng mga scholar, maaring ito ay gagawing daan ni Satanas para ikaw ay mahirapan sa gawaing pagsamba hanggang sa bandang huli, iiwan mo na lang yung gawaing pagsamba. Hindi mo na lang gagawin. Ang hirap-hirap naman, buwisit naman to. Hindi ko na nga lang gagawin. Halimbawa, yung lalo na mga taga Mindanao, naniniwala sila na yung kapag may lumabas na hangin sa'yo, najis daw yung hangin, at kailangan mo magpalit ng underwear, kailangan mo magpalit ng pantalon. Kung yung upuan, tinamaan ng hangin, najis na rin yun. Kailangan di pa pakarwash. Yung kotse mo, papakarwash mo yung loob. Kasi najis. Yung hukom na yun, actually ay walang batayan, unang-una. At yun nga, nagdudulot yun sa kanila ng pagdududa, na dahil dito, para sa maraming mga Muslim na mali ang pag-unawa nila sa bagay na ito, anong ginagawa nila? Hindi sila nagsasala. Isipin nila, magsasala na lang ako pag uwi ko kasi marumi yung pantalon ko, marumi yung damit ko, marumi yung underwear ko. Pag uwi nila, pagod na sila, hindi na nagsala. Kinabukasan, naalala nila, ay hindi pala ako nakapagsala kahapon. Wag na lang kasi lumipas na yung oras. Mahabagin naman si Allah. Isipin niyo yun, pagdududa, nagsimula sa pagdududa pero
nagwakas sa pagtalikod sa pagsamba. Nagsimula sa pagdududa, maaring ibinulong ni Satanas o pinalala ni Satanas, pero nagwakas sa pagtalikod sa gawaing pagsamba. Pangatlo, yustahabbul wudu lil junub ida arada an yauda lil jima'. Sunna raw para sa isang nasa junub, yung tao na matapos makipagtalik sa kanyang asawa, sunna na magwudu siya bago siya makipagtalik muli. So kahit hindi pala maligo agad, hindi maligo uli, maggusul, pwede. O kung gusto na niyang matulog, magwudu muna at least. O kung gusto niyang kumain o uminom, magwudu muna. Hindi requirement, hindi syurut, o hindi shart ang gusul o tahara sa mga bagay na ito. Yung pakikipagtalik uli, yung pagtulog, pagkain, pag-inom. Pero mainam ang wudu. Mainam ang wudu. Hindi ka babalik sa tahara. Kasi pwede ba ang wudu ay magbabalik sa iyo sa tahara dahil sa janaba? Hindi. Anong kailangan? Gusul. So, ito ay bilang pagsunod lang sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa paliwanag ng ibang mga scholar, ito daw ay takfifu al-hadath. Kumbaga, pinapagaan nito yung hadath na dahil dito ay mainam na magawa ang ibang mga bagay. Katulad halimbawa nga niyan sa pag-aadan, bawa junub yung muaddin at kailangan na niyang mag-adan. Wala siyang oras para maggusul. Oras na ng adan. Wala siyang oras para maggusul. Wala siyang oras para mag-igib ng tubig sa balon o magbomba ng poso. Kailangan na niyang mag-adan. Kasi pag hindi siya nag-adan sa oras, magagalit yung kapitbahay. So pwede siya magwudu na lang at pagkatapos na ay mag-adan siya. At pagkatapos siya mag-adan, edi umalis na siya maggusul at bumalik na siya kapag pwede na mag-ikama. So yun ay takfiful hadath at pinahintulutan ito ng mga scholar ayon sa mga batayan. At itong pagwudu, pagkatapos maging junub ang tao, bago siya makipagtalik, bago matulog o bago kumain at uminom, ito ay ayon sa hadith na iniulat ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Iniulat ito ni Imam Muslim. Ida ata ahadukum ahlahu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung makikipagtalik ang sino man sa inyo sa kanyang asawa, thumma arada an yauda, at tinais niya na umulit, falyatawadda, marapat sa kanyang magwudu. So dito, falyatawadda, hindi naman ito amar na pautos na nagiging wajib. Sunna pa rin ang kahulugan nito. At sa isa pang hadith, iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, iniulat ito ni Imam Muslim. So sinabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha arada an yanama wa huwa junub, tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwing ang gusto niyang matulog at siya ay junub, siya ay nagwudu na katulad ng wudu para sa sala. So yung wudu na ito ay katulad ng wudu sa sala. Walang pinagkaiba. Tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanam. Nagwudu siya na katulad ng wudu sa sala bago siya matulog. At sa iba pang ulat, fa'arada an ya'kula aw yanam. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gusto niyang kumain o uminom habang siya ay junub at hindi siya makakapaligo pa, siya ay nagsasagawa ng wudu. Pangapat, al-wudu'u qabla al-gusul, ang wudu bago ang gusul. So yung gusul minsan nakakalito, di ba? Parang ang daming gagawin. Pero yun nga, dalawa lang ito. Guslun kamil at guslun mujzi. Guslun kamil, ito yung gusul ayon sa mismong ulat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya naggusul. At yung mujzi, ito yung sapat na yung mabasa yung buong katawan mo kasama yung
pagmumog at paghugas ng ilong. Ibig sabihin, kung hindi mo alam eksakto yung paraan ng gusul ayon sa sunna, edi maligo ka lang, normal na ligo, mag-shampoo ka, magsabon ka, tapos pagtapos ka na, di magmumog ka ng tubig at suminghot ka ng tubig at isinga mo. Tapos na yung gusul. O tumalong ka sa dagat, tapos habang nasa ilalim ka ng dagat, magpasok ka ng tubig sa bibig mo, tsaka sa ilong mo, di gusul na rin yun. Mujzi. Ibig sabihin, katanggap-tanggap na. Yun ay minimum na gusul. So yung gusul naman na ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nakakalito pa rin, lalong-lalo na sa mga baguhan, di ba, lilinisin yung kanang katawan muna, tapos kaliwa, tapos bago mo hugasan yung paason na lumipat ng ibang lugar. Kung halimbawa hindi mo alam lahat ng o hindi mo talaga makabisado, ito ang pinakamadali mong magagawa. Magudo ka at pagkatapos basain mo yung buong katawan mo, di tapos ang gusul. At actually yung gusul na yan ay may tuturing pa rin guslun kamil, gusul na kompleto ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pareho silang nagtatanggal ng hadath akbar, pero mas malaki ang reward inshallah ng guslun kamil o kompletong gusul inshallah. So katulad ng naiulat sa hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idagtasala minal janabati yabda fayagsil yadayhi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag naggusul para sa janaba, nagsisimula siya sa paghuhugas ng kanyang dalawang kamay. Thumma yafragu biyaminihi ala shimalihi. Inuhugasan niya muna yung kanang bahagi ng katawan, tapos yung kaliwa. Fagasala farja, at hugasan niya yung kanyang masailang bahagi ng katawan. Thumma tawadda'a wudu alis-salah. At pagkatapos ito, siya ay nagwudu para sa salah. So dito, tinukoy do sa title, al-wudu qabla al-ghusl. Pero dito sa hadith, ang wudu ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginawa niya na huling gawain. Either way, pwede na gawin ito. Mauna ang ghusl, mauna ang wudu bago mo hugasan yung buong katawan mo. Pagkatapos mo hugasan yung katawan mo, magwudu ka, pareho itong tama, inshallah. Di ba yung tartib, hindi naman siya wajib, hindi naman siya wajib doon sa wudu, di ba? Naalala nyo? Yung tartib, yun ay mangyayari lamang doon sa apat na bahagi ng katawan na tinukoy sa ayah. Di ba? Yung fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Mauna yung muka, tapos kamay hanggang sa siko, tapos yung ulo, tapos yung dalawang paa. Yun ang importante magkasunod-sunod. Pero kung mauna yung kaliwang kamay mo sa kanang kamay, walang problema, inshallah. So ganito rin dito sa gusul, mauna yung wudu, mahuling wudu, walang problema, inshallah. Actually, matatalakay pa natin yung gusul sa susunod. Ano pa lang, wudu pa lang naman yung natalakay natin nung nakaraan. Panlima, at panghuli ito ngayong gabi inshallah. Kasi baka next week na natin matalakay itong yung masul kufain. Maikli lang ito dapat na chapter, pero maraming kasi. Maraming mga dapat ipaliwanag dito inshallah na baka maling maintindihan ng mga tao. Sa panlima at panghuli ngayong gabi inshallah, and the known. Sa sunna na magwudu bago matulog. Sunna na magwudu bago matulog. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari, "Ida ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah." Kapag ikaw ay mahihiga para matulog, ay magwudu ka na katulad ng wudu ng salah. Thumma idtaji ala shakikal ayman, at pagkatapos ito ay mahiga ka sa kanang bahagi. Ibig sabihin nakaharap ka sa kanan. So sunna pareho ito. So kung matutulog ka na walang wudu, walang problema. Matutulog ka na nakatihaya, walang problema.
nakaharap sa kaliwa, walang problema. Pwera na lang yung pagtulog ng nakadapa dahil merong nusus, merong mga hadith na ito ay ipinagbabawal. Yung pagtulog ng nakadapa dahil ito ay katulad ng paghiga ni Satanas. Actually, hindi lang sa pagtulog, kahit sa paghiga mismo na wala ka pang intensyon na matulog. Sinasabi ng mga scholar, paano yun kung makatulog ka habang nasa ganun kang posisyon? Pero syempre, depende rin. So, kung gusto mo lang mag-stretch, ganun yung posisyon, pwede rin naman, inshallah. So yung tinutukoy dito talaga yung pagtulog ng nakadapa. Pero nga, sunnah ang magwudu bago matulog at ang matulog ng nakaharap sa kanan. Pero kung ibang posisyon ng pagtulog, walang problema, inshallah. So next week, tatalakayin natin yung mashul khuffain, yung pagpunas sa medyas, sa sapatos actually. Kasi ang khuffain, magiging kahulugan nito yung anumang ibinalot sa paa. Ito man ay medyas o sapatos o namang nababalutan niya ng kompletong pagkakabalot yung paa. At ganyan din yung jubaira o jabira. Ito yung yung binabalot sa bahagi ng katawan na may injury, either benda o semento. Pareho lang, jubaira ang tawag dito. At syempre yung amama, yung balot sa ulo, maging ito man ay hijab para sa kababaihan o turban para sa kalalakihan, tutubo o paman, itatalakayin din natin kung pwede ba napunasan na lang ang mga yun, inshallah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.